Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, ito may follow-up dun sa ano no, dun sa Boy Angas. Yung kay Real Ryan to eh. Yung pinatulpo may part 2 na, so may update na. Panoorin nga natin mga men, ano ba yung nangyayari dito? Dito sa Boy Angas. Ito yun oh. Si Daniel Silla. So, identified na natin. Yes po. I already filed na case na rin po. Na-issuehan ko po kaagad ng SCO yan noong June 2. Pero as of now, Sen, naka-suspend na po yung driver's license niya. Kung hindi po yan mag-a-attend pa rin po ngayong araw na to, Sen, ang recommendation ko po ay revocation na ng kanyang driver's license. Very good. Tapos po, yun naman pong motorcycle niya, Sen, naka-alarm pa rin po hanggang ngayon. Medyo pasaway po yung bata, abusado, sir. Parang pinagmamalaki niya, kamag-anak ata nung barangay captain eh. Aha! Mukha naman kasi. Kaya, oo, feeling untouchable, Sen eh. Kaya ganyan kaabusado yung batang yan. Naisampa na po yung kaukulang reklamo sa tanggapan ng taga-usig noong June 9 po para po sa kaso is like physical injury, unjust vexation at saka malicious mischief po. Nalaman nyo na ito po'y pala nanakit, namalo ng helmet. Ako theory ko dito ha. Theory ko dito, speculations lang ha. Feeling ko ito yung kaangkas yung kagawad eh. Kaya tudo tanggol eh. Well, hindi natin alam ano. Kasi hindi matukoy-tukoy yun ng hampas ng helmet eh. Mabuting tao pa rin ba o hindi na? Ngayon lang po kasi nasangkot sa gulo yan, kaya nagulat din po ako. Kinakampihan pa rin talaga. Chairman, I'll tell you this. Makinig po kay Chairman sa kasi kagawad ano. I don't care. Sa totoo lang kamukha ni Chairman yung ano, yung si Boy Angas. Tingnan niyo itsura niya nito ha. I-zoom ko. Kaya feeling ko kamag-anak niya talaga to eh. So, ito yung itsura ni Chairman. Tapos, ano kaya middle name nito ni Kuya? Na nanghampas. Tama itsura ni Chairman ha. Tingnan mo itsura nito, parang pinabata eh. Di ba? Parang pinabatang itsura ni Chairman eh. Tingnan mo dito, Daniel Silla. Ano kaya middle name nitong Daniel Silla na to? Gusto kong malaman. Tapos ito si Chairman, no? Tingnan itsura. Kamukhang kamukha, no? Kaya ano talaga eh. Alam mo dito sa Pilipinas, si Mayor Isko din ano eh, disappointed din ako eh. Gusto ko sana si Mayor Isko din eh, kaya lang. 'Di ba no? At huwag kayo makialam dahil kapag nakialam kayo, ako makakaaway niyo po, sir. Kumusta na kayo, sir, since the last time that nangyari po ito? Nung nangyari sa akin yun is medyo stress, saka medyo para nakaramdam din ng takot na I feel not safe dito sa Manila eh. Kasi yung oras ng uwi ko is ganong oras, and then papasok ako. Medyo kabado ako. And then parang yung nagkaroon ako ng trauma na pagkahihinto ako sa stoplight, napapalingon ako ngayon. Kasi baka may biglang pumalo sa akin or whatever. Since nung time na nangyari yon is naplakahan din naman yung motor ko eh. So, tendency kasi noon is yung safety ko rin kasi kaya parang aligaga ako na lingon ako ng lingon pagka nasa stoplight even though na wala ako sa Manila area. Pag nasa malapit na ako sa trabaho, then mga ilang araw bago ako nakapasok din, mga tatlo. Affected yung pagtatrabaho ko nung araw na yun. Talaga? Nung pagkatapos na nangyari. Oo, kasi syempre, sir, parang yung trauma na binigay niya, plus hindi natin maiwasan baka nasa thought nyo na balikan kayo, Yes. diba? Or baka, kasi medyo maangas talaga itong tao behind Medyo this maangas incident. talaga. So, nung binabaybay niyo po itong Florentino, corner ng Maceda, so syempre, nakasalubong nyo, alam Yes nyo po. one way yun. Yes po. So, nagulat din kayo, sir, kasi bakit may pasalubong Opo. sa inyo sa motor? Oo. So, ang nangyari, parang nagkagulatan and then parang naging masama ang ano nila. Akala Opo. nila sila yung... Opo. Ano sa tingin mo, sir, ang ano? I think Reason behind that scene naman siguro since based doon sa nangyari Yung kasi nakainom? is yung naramdaman ko rin naman na or naamoy ko din naman sila naamoy ko din naman siya nung Diba? nagsasalita sa akin, pinagmumura ako ng ganun, naamoy alak talaga eh. Nakainom. Kasi as far as I remember, June 1 nangyari, di ba? Yung 30th kasi ng yung katapusan ng May is piyesta ng Sampalok eh. Piyesta ng balik-balik.
So however, baka may pinuntahang area malapit doon sa balik-balik. Galing Kaya- sa party or Oo, inuman. sa inuman. Ganyan. At sa kalasingan, hindi na nila namalayan na one way yun. Opo. Isa pa yun, Yes di ba, po. sir? Ayan. Pero after niya, no, kung babalikan natin yung video, una, merong isang malakas na tumama sa helmet niyo, Yes sir. po. Plus, sumunod na suntok naman Yes. galing kay Daniel. Kay Dan. Yun nga lang, sadly, hindi pa natin nalalaman Kung ang sino identity. yung identity ng nung isa. kaangkas. Pero after that, sir, kasi parang kumaripas na kayo. Buti, sir, hindi na kayo nagkasagutan or hindi na kayo Mas sinundan. pinili ko nang hindi sumagot kasi alam ko naman nasa tama ako eh. And then, ang hindi ko naman habol na makipag-away pa. Since ako naman na isang PWD na, inisip ko na rin na makauwi na lang din dapat ako. Pero And anong then, nararamdaman mo that time, sir? When that happened? Nung During nangyayari yun, exact moment? ano talaga, galit ako. Gusto kong lumaban pero iniisip ko kasi sa batas kasi natin is mali. At saka malay mo, may dalang baril din eh, no? Tapos dalawa yun, men. So kung makikipag-away pa ako, then napansin ko rin naman na nung paglingon ko, dalawa sila na galing pa sa likod. I think nagalo-halo na sa utak ko eh. Either riding in tandem or mga non-trip Pwede. lang. Pero nung naamoy ko nga na medyo amoy alak, is talagang nakamoy alak talaga sila. Okay. At actually, ang pinakamaganda dito, sir, is etong helmet ninyo, sir, ay merong camera. Apo. At most of the time, buti sir nagpakabit kayo ng Yes, camera sa lagi helmet po akong nyo. merong dalang camera and then lagi rin ako naka-helmet. Even though napupunta ako ng palengke, lagi ako naka-proper gear din. Kasi naka-on lagi yung camera ko. For safety. For safety. Hindi naman for safety. Minsan kasi is may mga nakakasalubong din or may mga nangyayari disgrasya. Yeah. So minsan, ako na yung nagbibigay Pang-reels pa ng din, footage pang-reels. dun sa naghahabol. So, Tama. Lalo na ngayon sa panahon natin, sobrang dami na ulit ng mga nangyayari talaga. kalokohan sa paligid. But of course, ito, pwede ba nating makita, sir, yung helmet na suot nyo that time? Ito Okay. yung- So, paki-explain, sir, saan tumama nung pinalo ka ng helmet? At buti nakasuot ka ng helmet Yes. din that time, sir. That time, dito sa may parting to, yung tumama yung pagpalo. So, medyo na lang siya. May dent na lang kasi medyo binapping na ng Oo. konti. Pero nung time hinampas yan, na sir. hinampas talaga to is talagang na dito Walang details. lahat Anong ng kulay ng details? Forward na lang natin. health is pagka may kausap ako, hindi na siya gumagana. So, hindi na ako nakaka-receive ng calls na kahit nagda-drive ako. Kasi usually talagang gamit ko lagi ito. Pero yung takbo nyo dun, kung makikita naman natin, smooth lang, Yes sir. po. Eh. Hindi pa nga ako Parang lumalagpas wala ng walang 50. Kasi 30 to 40 lang yung takbo ko. Kasi Pero, Yes. man lang sana siya humingi siya ng tawad. I think dapat nung pinatawag namin siya nung nung unang araw, nung pagkatapos nung nangyari kasi pagkatapos nung mga past 3 AM, nasa barangay hall na kami. Nasa barangay hall ako kasama yung mga kapulisan para at least sana malaman ko sana kasi naglalaro sa utak ko bakit ako pinalo. Yeah. Wala May mga nawala tanong naman ako kayo, sir, oo, sa sarili. sa sarili ko. O nga, no, sana humarap na lang siya, no? Kesa yung ginawa niya na yun, pinasakit niya lang talaga yung ulo niya. Na bakit ako papaluin na wala naman akong ginagawa. And then makikita naman ninyo na sumusunod tayo doon sa batas trapiko na even though na nag-stop na, hindi pa rin ako nag-go. Alam niyang mali din kasi, di ba, driving under the influence. Eh ngayon, siguro baka akala magkaka-violation siya or mas malala ngayon, na-revoke yung license mo. So, Baga wala kang balak Wala. takuhan or anything. Kaya sabi ko, bakit parang may yung mali? Kasi nagdagdag ako na nag-rev ako kasi hahabulin ko sana yung green light. Kaso nag-blink. So, minto na rin ako. So, pero again, sir, once and for all, etong si Mr. Daniel ay hindi nyo talaga kilala Never. at all or never kayo nagka-encounter or baka may Doon siya nakilala, nakaganon eh. one time nagkasalamuha kayo, ganyan, hindi Wala talaga. Okay. Kasi usually kasama ko lang is yung mga kabarkada ko lang talaga na close Forward talaga natin kami. O meron tulong na yung hustisya natin against dito sa ating Mga hindi natin kaso. kahit papano. Slight physical injury, unjust vexation, malicious mischief. Gumugulong na yung hustisya natin against dito sa ating
Yun yung ano, jean jacket. Anong apelyido ni ni Kapitan? Daniel Silya jean jacket. Anong pangalan ni Kapitan? Tingnan ko lang pangalan ni Kapitan Sembran. Aquilino Sembran. Ano kay middle initial ni Pinipili talaga kamag-anak no? Yung hustisya natin against dito sa ating nirereklamo. But for now, sir, may huling mensahe ba kayo kay Sir Daniel? Harapin niya yung kaso na ano. Kasi Mawawarrant ka dyan, Min, pagka hindi mo in the first place, nung June 1 pa lang is, naman ako tawag dito, nakipag-coordinate naman ako sa barangay nila after the incident para makita or matanong siya kung bakit niya ginawa yun Alam mo, masosolve yan kung nag-sorry na lang siya, Pasensya na, nakainom lang ako Yung hindi na dumaan sa media, yung kinabukasan, nagharap na sila tapos, hindi niya na tinakbuhan ng tinakbuhan. And Wala then, sa kakatakas mo din, ikaw din na napapahamak Lalo kang na kaya 'di ba sa anumang uri ng problema, mga kababayan ko, wala tayong choice kundi harapin Kasi ano gagawin mo, magtatago ka na lang habang buhay. Oo, nakaka-stress na magkaroon ng ganyan, pero kung mataas ang chance na nag-sorry ka, pasensya na, nakainom lang talaga ako noon Wala ka ng kaso, maiintindihan ka din. Mukha naman mabait si sir, 'di ba? yun lang, siguro harapin niya and then ituro na rin kung sino ba talaga yung angkas. So ngayon, nandito tayo sa kahabaan ng Florentino Street, sir, kung saan nangyari. So sir, pwede pakikwento saan kayo galing and kung makikita natin one way nga. Tama si sir, one way ito at saan kayo sinalubong? Galing ako doon sa kabay, Espanya. And then lumiko ako dito sa may Florentino. And then palikod na dapat ako dito sa Maseda, pauwi. Okay. Ayun, at kung makikita natin kung saan ka sir hinampas dito, 'di ba? May nakalagay doon na one way. Okay? So, ayan, yun yung confirmation sir na kayo ang nasa tamang daan. Kaya yung sinasabi na na counterflow, may nababasa akong comment dumidepensa pa counterflow daw. Hindi. At etong suspect natin or etong nirereklamo natin ay nasa mali na way, which is siguro nga kaya na mali dahil nga nakainom. Tama sir? Yes, baka ganun. Or Forward natin may bagong Simulan po natin, yesterday nakausap tayo na senator at eto nga po yung concern natin, yung status ng revocation or ano po ba ang nangyari, nakapag last minute show up ba dito si Daniel, sir? Ang bali, kwento ko lang para at least merong yung mga tao. Nangyari kasi to June 1 tama ba? June 1. Nag-issue po kami ng show cause order after 3 days kasi tinetrace po namin siya. Hindi namin siya matrace kasi yung mga video walang so inisa-isa namin. Lumapit kami sa sa barangay. Wala kaming nakuhang malinaw na tulong. In fact, binabato pa kami sa ibang lugar. So PNP Intelligence Division ang isa yan sa mga tumulong sa amin at saka yung mga CCTV din dun sa area. Nung malocate namin yung tao, yung plate number, nakita namin sa system, pangalan niya, nag-start na kaming imbestigahan yung mga taong yon. So, agad kami nag-issue ng show cause order. Nagkaroon ng date ng hearing ng June 9. Oo. Hindi sila pumunta ng June 9, sa halip, pinapunta nila yung lawyer nila. So, pinaliwanag namin sa lawyer nila na kailangan nilang umarap at i-surrender yung driver's license. Mayaman, may lawyer. Tito Norm. Usap ang lawyer ng 1 week, which is nung Tuesday, yung binigay namin. Hindi sila sumipot nung Tuesday. So agad kami na gumawa na ng resolution. So base dun sa mga naging hearing at hindi sila umattend,
hindi nila pinansin ang opisina, ahensya, binaliwala nila. So, Kaya lang, sa totoo lang, kahit umattend pa yan, i-revoke pa rin. Kasi nga walang matinong sasabihin din yung nadahilan. ang naging desisyon ay perpetual revocation of driver's license. Sa madaling salita, yung life ban na siya na hindi siya pwedeng magmaneho. So sir, let's talk about naman revocation sir. No? Total, para sa kaalaman na rin ng ating mga viewers ni Sir JM, mga netizens natin. So, bakit dumating sa point sir na kumbaga perpetual revocation ito, and ano ba dapat ang mga iwasan ng mga motorista natin para hindi sila dumating sa ganitong point? Unang-una nung nagkaroon ng road rage, no, lahat naman tayo hindi perpekto, nagkakamali. Sana no nagkaroon ng patawag dito sa LTO, humarap siya. Okay, nagpaliwanag siya o nagsorry siya man lang sa na Wala namang sabihin niya, nakainom po ako noon. Lalong, dapat sa barangay pa lang, hindi pa na, kasi sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong ha, correct me if I'm wrong, ito yung pagkakaalam ko, nung time na napunta kay si Real Ryan yung nag-upload niyan, di ba? Nung video ni nung nakapunta na kay Real Ryan yung video kasi, ibig sabihin, hindi humarap ng barangay. Dapat kasi sa barangay pa lang, napag-usapan na yan bago na i-upload sa social media yung video. Doon pa lang sa barangay, maaayos na yan eh. Kung nagpakumbaba sinasabi ni Kagawad na mabait daw, dapat doon pa lang nag-uusap na sila eh. Hindi na pinaabot sa ganyan. Kaya ang feeling ko, kung pumunta man ng LTO yan na hindi na siya umattend, pinatawag ng LTO na hindi na siya umattend, alam niya na yung hatol sa kanya. Kasi nga driving under the influence na perwisyo niya. Pero alam naman natin na ang driver's license hindi yan karapatan. Pribilehiyo yan na pwedeng bawiin anytime. Lalo na sa action nilang ganyan. Nagkaroon na ng hearing, ang ginawa nila, binaliwala nila, binigyan pa namin sila ng pagkakataon, extension ng 1 linggo, pero hindi rin nila ginawa. So, sana maging aral din to sa mga ibang mga kababayan natin na iwasan nila na manakit ng tao. O kung magkaroon naman ng problema sa kali, ano ba naman yung ilang minutong palipasin mo na? Pag yung walang kakwenta-kwenta naman, aminado ako, lalo na pag mainit ang panahon, no? Tapos may kamote sa harap mo na biglang kakatin ka or gagawa ng kabubuhan na kasabay mo, nakakainit talaga ng ulo yun. Pero ang unang itatanim mo sa isip mo, halimbawa kung mumurahin ko to, makakabuti ba? Unang-una, wala namang nakat ka lang nagit-git ka lang, wala namang damage sa sasakyan mo, wala namang mali na nangyari, di ba? Or nabusinahan ka lang ng malakas. Yung mga ganung bagay, palampasin na. Kung siguro, inis na inis ka ngayon, palampasin mo yan. Baka kapag uwi mo ng bahay mo, nakalimutan mo na nangyari yun eh. Hindi yung gagawa ka pa ng eksena na babalikan mo, tapos hahampasin mo ng helmet. Alam mo yun, men. Lalo na nangyari, bullshit yung pangyayari na yun eh. Muntik lang na actually, layo nga eh. Pwede kasing palampasin lang talaga eh. May mga tao talaga mapapride, Napakaswerte mo pa nga. Let's say, halimbawa, yung nakasalubong mo, binaliwala na lang yung nangyari eh. Swerte ka na nun eh. Paano kung may baril pa yung inangasan mo na yon? Worth it ba yung aangasan mo? Isipin mo, may naghihintay sa'yo sa bahay. Kesa mas mahalin mo ang pamilya mo kaysa sa itlog. Aalagaan mo yung itlog mo? Dahil nabawasan ng pagkalalaki mo nung binusinahan ka ng malakas? Or nung nagit-git ka? Tsaka yung mga unnecessary na sasabihin, 'di ba? Yung mga unnecessary na yung ang bobo naman nito yung mga ganun, iwasan niyo na 'yun. Nakakadagdag pa ng yun eh. Siguro pumalatak ka na lang,
Gumanon ka na lang sana. Okay na, yung pagmumura mo, sa isip mo na lang yon. Putang ina talaga to, napakabobo eh. Pero sa isip mo na lang yon. Mas piliin natin maging mahinahon, hindi siya worth it. Lalo na kung wala namang damage na nangyari sa sasakyan nyo parehas. Yung manunuto ka ng baril. Pag nanuto ka ng baril, it's either ikaw ang makapatay nun or marereklamo ka. Pag nareklamo ka, mawawalan ka ng lisensya, hindi ka na makakapag-drive. Sino magdadrive ng sasakyan mo ngayon? Mag-hire ka ng driver? Ngayon, dahil nga sa ugali nila, yung siga-sigang ugali, ayan ang kinahinatnan niya. Napakahirap ng walang lisensya. Akala nila Correct. ganun lang kadali yun. Mahirap mag-commute. And para sa kaalaman na rin ng mga manonood at ng netizens, of course, ni Sir JM, kung let's say makita natin siya, sir, na ito may revocation na siya and pinagpatuloy niya ang mag-drive, sir, ng four wheels or ito, Opo. Pwede pong pagka yan ay nagmaneho na kasi dahil wala siyang lisensya, pupunta sa driving without license yan, yung sasakyan niya o yung motorsiklo niya ginagamit, may impound po yun. Automatic po yun. Ngayon, yun naman pong motorsiklo na ginamit niya, may alarm po yun, hindi po, hanggang ngayon, naka-alarm po yan, hindi po yan ma-lift. Unless na humarap sila dito sa amin, magpaliwanag sila kung bakit namin dapat i-lift yung kanilang alarm. So, Kasi po ibebenta ko na. hanggat ganyan, naka-alarm po yan, hindi po niya yan pwedeng Mawalan natin na ano pa ba? If kaya naman natin umiwas. as no, so, dapat siguro disiplinahin po nila yung kanilang kamag-anak. Kasi sa video Uy! Sinamahan ng ating reporter si JM sa motor shop upang bilhan ng bagong helmet at intercom. Ako hindi talaga ako sanay dyan sa full face. Tulpo isang taong Kasi pagka halimbawa iinom ako ng tubig, pag half face kasi, hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon. Okay, so ngayon nandito na tayo sa accessories ng mga motors and of course kasama natin again si Sir JM para namili na siya kanina ng helmet. Meron tayong helmet and ito naman yung intercom. So, sir, paki-explain ano bang kagandahan nitong mga, especially nitong intercom natin. Yung hinahanap niya po kasi R1, phase out na po yun. Meron pong bago na mas mataas yung specs niya, mataas yung battery, yung camera. Yung intercom, music time, mas matagal na rin siya kumpara dun sa hinahanap ni sir. So, kumbaga itong intercom na R3 kasi R1 yung kasi mas upgraded na to. Okay, so maganda ito, sir, nakuha natin. And of course, yung sa helmet nyo, sir, ito may nakuha na rin tayo. It's just that hindi na siya super same dun sa nauna, pero ito yung napili mo, sir. Okay naman. Okay naman sa akin na mag-iba na ng kulay kasi parang namukha na rin tayo doon. Thank you, Sir Rafi, for the helmet and the yung yung plate number mo, yun pa rin eh. Dapat motor na lang ang pinabili mo. intercom. Sir Rafi, maraming salamat. Binigyan niyo ako ng panibagong helmet and then yung intercom ko. Napakalaking tulong nito lalo na pagka bumabiyahe tayo. Okay, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.